Kakapasok lang tumistigo na si Gov Manotok at Sen ay may binasag na katahimikan PBBM Lisa Tamba Bistado. Bah. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ay nagbula kay Pinas News Insider. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito na kanyang hatid. Pasok! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Deo Manoy Balitang, anak ni Senator Amy Marcos, nagsalita na at Senator Amy Marcos hindi na mapipigilan pa. Walang pagdadalawang isip na inilabas ang katotohanan na tila sinapol ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senator Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niya ang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko. Mantakin mo, no? 2 taon pa lang. No? Para magdadalawang taon ba mga katunay? O 2 taon na? O mahigit? O ano? Yung pagiging presidente ni PBBM. Pero may mga mabibigat talaga na issues na dumating na. Ang politika naging showbiz. Ang daming nangyayari. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko parang mas matindi to kaysa nung panahon ng Dilawan. Yung mga Dilawan, nakikita lang natin sila parang mga papampam lang pero hindi naman ganito kabibigat yung nangyayari. Pero ngayon, as in talaga, mabigat ang nangyayari. No? Siyempre, mahirap din naman sa katayuan ni Senator Amy yung nangyayari ngayon. Diyan malalaman kung sino talaga ang kanyang pipiliin, kung sino ang mas matimbang. Ang taong bayan ba o ang kanyang kapatid? No, kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Kaya kasi na-comment tong iba, blood is stickier than water. O, diba? Ganun pa rin yun. Pero minsan din, may mga ganyan na kahit kapatid, kung talagang may mali ng ginagawa, is hindi niya kinukonsente talaga. Kung doon pa rin siya sa tama. Kasi kung tutuusin, napakatagal na panahon. No? Uulit-ulitin natin tong senaryong to. Napakatagal ng panahon bago makabalik ang mga Marcos ulit. Dahil sa ginawa sa kanila, simula nang pinababa sila sa Malacanang si Apo Lakay, pinaalis sila dito sa bansa natin. Yung pagpapaalis pa lang sa bansa natin, yung sa kanila, ginawa sa kanila, is napakasama na nun. Para sa akin, hindi parang pinalayas ka ng mga, di ba, ganun. Parang nakakarimarim, nakakainis. Di ba? Tapos kung makadikit ngayon yung mga tao sa kanila na nagpalaya sa kanila nun, kung makadikit ngayon, akala mo naman mga gasanto o sino-sino. Diba? Kumbaga doon sila sumakay eh. Bakit binigyan nila ng pagkakataon yung mga taong nagpahirap sa kanila? Bakit hindi nila binigyan ng pagkakataon yung mga tao na talagang nakasama nila nung bumangon sila? Dapat ganun eh. Ang nangyari, yung mga nakasama nung bumangon sila is nawala isa-isa. At ang pumalit yung mga taong mga nagpabagsak sa kanila dati. 'Di ba? Yun pa lang is napakalaking kamalian eh. Na magtiwala ka sa talagang mortal mong kalaban. No? Kaya dapat talaga pinag-aaralan ng ating presidente ang galaw. Kasi napakahirap talaga na makihalo o makisimpatya sa mga tuso. Dahil kapag nautakan ng presidente dyan, maaaring matake over nila yan.
Kung matanggal ang mga Duterte, mawala ang mga Duterte, mapakulong, magtagumpay sila sa mga Duterte, may posibilidad ba na hindi idamay ang Pangulo sa susunod? May posibilidad ba na hindi naman ang Pangulo ang punteryahin nila para maagaw nila ang kapangyarihan? Ganon yun eh. 'Di ba? Kumbaga, two birds hitting by one stone ang mangyayari. Kaya dapat talaga is ang presidente natin ay may sariling desisyon. Kailangan niyang pag-aralan lahat ng nangyayari. At kung makikinig siya sa mga tao, nandiyan dyan, makikinig sa mga bulong-bulong, is dapat talaga siya mismo ang nag-oobserba. Dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo. Dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa. Patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, salamat Sir Mateo, at alam mo ang tama at mali. Napakabuti mo namang tao. Panindigan mo kung ano ang tama. Senator Amy, it's about time na gawin mo ang nararapat para sa ating bayan. Huwag na ninyong hintayin na makaladkad paalis ng Malacanang ang inyong kapatid. Kahihiyan din nyo pag nangyari ito. Kayo mga katunay, sa tingin nyo, maaari bang mawala si PBBM sa pagiging presidente? Ganun lang ba kadali kaya na mawala sa posisyon? No? Pero kasi sa mga nangyayari, parang kahit hindi si PBBM, pagpalagay na hindi si PBBM ang may gawa at ang mga alitap-tap, ang nangyayari kasi parang yung mga alitap-tap mas lalong sinisilaban ng taong bayan. Akala kasi ng mga alitap-tap na yan, once na gumagalaw sila ng ganyan, akala nila is papabor sa kanila ang mga tao. 'Di ba? Okay lang sana na gumalaw sila ng ganyan kung pumapabor ang mga tao sa plano nila. Kaso hindi pumapabor. Sa tingin ba nila sa ginagawa nilang yan, ganyan, o pakulong mga Duterte, ganito, natutuwa yung karamihang mga tao. Lalo lang silang nadudumihan, lalo lang silang napapag-isipan ng hindi maganda. Paano nga naman kung mag-clash yung mga tao na yun? 'Di ba? Dahil sa mga alitap-tap na yon, nadamay pa yung presidente. 'Di ba? Ayaw na lang kasi nilang pabayaan eh. 'Di ba pinababayaan na lang, hayaan nyo na lang yung mga Duterte. O yung mga Duterte, hayaan ng mga Marcos. Bayaan nyo si BP Sara magtrabaho. Bayaan nyo si PBBM magtrabaho. Kaso hindi nyo magawa eh. Kasi ang inaalala nila, alam nyo kung ano, yung eleksyon sa 2028. 'Di ba? Kaya talagang busy sila sa mga Duterte. Kasi kung gagawin nila yan sa 2027, huli na. Kailangan hanggat maaga pa ma-wipe out na natin yan si BP Sara. Kasi pag nanalo pang presidente yan, ay yari na tayo. Kaya yun lang Kaya wala tayong magawa na trabaho, walang makitang ganun, walang resibong maipakita sa atin. Kasi busy sila sa kung anong-anong mga issue na yan. Hindi nila na naiisip ang pangangailangan ng taong bayan kung anong problema na yung nangyayari sa atin ngayon. Kamustahin nyo naman po kami kahit paano mga sir. Hirap ang sitwasyon ni Senator Amy dahil parehong malapit at may koneksyon sa kanya ang dalawang nag-uumpugang bato. Parehong may masasaktan kung sakaling mayroon siyang papanigan. Kaya mag-ingat siya sa pagbibigay ng pahayag dahil parehong may maapektuhan. Pero mas lubos na kawawa ang taong bayan kung ipagpapatuloy nila ang walang pagkakaisa sa pamumuno ng bansa. Pahiya ngayon ang Kongreso. Mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Hindi pang sariling interes lamang. Napilit Kumbaga sinabi ng anak niya na gawin mo ito para sa ngalan ng kanyang lolo, no, sa tatay ni Senator Amy.
Kasi dapat talaga ingatan na nila yung pangalan na yan eh. No, nakabalik na yan ngayon eh. Kailangan ingatan yan, hindi masira yan. Ngayon, kung masisira yan dahil sa kagagawa ng mga alitap-tap, ay ang gara nun. Kung kailan nakabalik na sila tapos magkakaganito pa. 'Di ba? Magsisisi yung ibang mga tao, ganyan. Bakit pa nakabalik? 'Di ba dapat hindi ganun? Kaya hanggat maaga pa is dapat ayusin na. Siyempre si Senator Amy naman, kung may mga pagkakamaling naiisip yung mga tao sa kanya, pwede sabihin ni Senator Amy yun. Pwede niyang itama yung desisyon ni PBBM. Siyempre magkapatid sila eh. Sino ba ang mas paniniwalaan mo? Pinsan mo o kapatid mo? Ganun yan. 'Di ba? Siyempre matimbang pa rin ang kapatid. Ganun yan eh. Sinusulong ang Chacha sa paraang hindi legal. Duterte may malasakit at para sa taong bayan. Presidenteng walang takot para sa kapakanan ng taong bayan. Mabuhay ka, Senator Amy. Sana hindi magbabago tulad ng ibang politiko na pansarili lang. Salamat, Senator Amy. Naninindigan ka sa tama. Naawa ako sa kapatid mo na naniniwala kay Liza Romualdez na Yun sinisira lang. ang pagkatao ng kapatid mo. Sana tunay na paglilingkod ang gawin, lalo na't ang mahal ng bilihin at maraming mga Pilipino ang nahihirapan. End quote. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.